Pera o kahon? Ito ang tanong ni Rotsky sa kanyang ina noon lamang nakaraang Pasko. Kung ano ang gusto niyang regalo. Pero ano nga ba ang laman ng misteryosong kahon? Ma, may regalo ako sa'yo. May regalo sa'yo. Merry Christmas, ma. Pasuspense ang regalo ni Rotsky sa kanyang Mommy Beng. Meron kang regalo sa akin? Oh, yes. Nitong bisperas ng Pasko, nasa loob daw ng kahon. Pero itong si Rotsky, ang lakas mang trip. Huwag mo lang buhatin. Bago buksan, operan muna kita. 5,000 o regalo? Pera o kahon? Pera! Si Mommy Beng nagulat sa paandar ng kanyang anak. Maya-maya pa, itinaas pa ni Rotsky ang alok na cash. Kahon. 10K. Pera o kahon? Pera na lang akin. O ikaw, ano ba talaga? Kahon na lang, ma. Ano ba? Ano ba? Pera o Kahon lang. 10K o kahon? Isasagot lang. Malay ko, mamahalin yan. Wala nang dagdag yan. Wala na, 10K lang. Pero si Mommy Beng, kahon pa rin ang pinili. Sigurado kayo, pag wala naman ito, manda kayo sa akin. Ano ba nito? Oh, kahon. Kaya si Rotsky, pinuksan na ang kahon. Ano ang misteryoso nitong laman? O, ayaw mo na? Magdi-deliver po ako. Kuratsa, babaeng walang pahinga. Ganyan kung ilarawan ng kanyang tatlong anak, si Mommy Beng. Kahit 51 anyos na kasi ito, magpahanggang ngayon, lumalagari pa rin sa pagtitinda ng frozen goods na siya mismo ang nagde-deliver sakay ng kanyang motorsiklo. Nagpahulugan ako ng mga damit, mga kutkutin sa Divisoria, yung mga nire-repack. Nagtitinda ako sa school ng mga pang-almusal, champurado lugaw, yung silver. Basta kung ano yung mga mabibili na uso talaga, sinasabayan ko yan. Katuwang kanyang mister, pinasok ni Mommy ang kahit na anong racket. Bagyong Milenyo. Ang mother ko noon, nag-rent siya ng tricycle para mamakyaw ng bangus. Yun yung time na nagliliparan na yung mga yero. Brown out na. Kasi hindi siya magpapaawat talaga. As long as alam niya na kikita siya, kasi pero yung kikitain niya hindi naman para lang sa sarili niya eh. Bata pa lang daw ang panganay na si Rotsky. Katuwang na siya ni Mommy Beng sa pagtitinda. That time, yung mother ko, tinutulungan ko siya, nagtitinda siya. Yung mga mani-mani na nire-repack, mani, dilis, kung natatanda, itlog ng butike, yung may mga kulay-kulay. Ni-stapler namin ng piso-piso, nilalagay namin sa kaon. Yun yung binibenta namin sa tindahan. Si Rotsky, pag nakikita ko sinusungkit yung arkansya na ginawa ng tatay niyang PVC, talagang nagdurugo puso ko eh. Para lang may pambili ng pandikoko. Wala. Talagang hirap kami noon. Pero kahon! Ano ka? Pera. Balik muna tayo sa tawaran. Kahit na prenesyohan na ni Rotsky ng 10,000, si Mommy Beng, ang pinili pa rin nito. Ang pinili ng mother ko. Ay, o, ayaw mo na? Ang tawaran, meron pa palang second round. Sa puntong ito, kailangan naman niyang mamili, pera o kaserola. Piliin ulit kita. Last na to ha, last offer. Wala nang dagdag. 15,000 o kasirola. Yan, mamili ka. 15K! 15K na yan, hindi ka magkakaganyan sa loob ng 10 araw. Hilong talilong na si Mommy. Pero o kasirola, huling tanong. Basta pagka wala laman to, bibigyan niyo ako. Wala, bibigyan na kami sa'yo. Kami nga manghihingi sa'yo. O, pero o kasirola. Si Roda na lang. Bagamat hindi nakatapos, madiskarte sa buhay si Rotsky. Bagay na naman na raw niya sa kanyang mommy. Nag-service crew sa isang fast food chain. Nagtinda ng motor accessories at nag-buy and sell. Nangarap ako magkaroon ng isang bisikleta. Hanggang sa nakabili naman ako ng mumurahing bisikleta, pinaganda ko siya. So nung pinaganda ko yung bisikleta ko, parang may nagka-interest. Tumiriple yung presyo niya. Kalaunan, nakapagtayo ng shop ng accessories ng mga motor hanggang sa nag-buy and sell na rin ng kotse. Dumating sa time na nangarap na ako, nang sabi ko gusto ko makuha yung first million ko at the age of 27. Awa ng Diyos, at the age of 23 or 24, nahawakan ko yung first million ko. Hanggang noong 2016, nagkaideya si Rotsky na pasukin ang vape business na alternatibo sa paggamit ng sigarilyo. Umuulan, napasino ko sa vape shop. Sahiya ako dun sa vape shop na yun. Bumili ako. Doon na nag-start hanggang sa inisip ko, natanggal yung pag-iyoso ko noon. Naisip ko noon, bakit hindi ko encourage yung mga tropa ko? Bukod sa encourage ko, bakit hindi ako yung
magbenta sa kanila. Ito na po yung shop ko ngayon. So pag hindi po ako busy sa ibang trabaho ko or ibang business ko, so dito ako nagtatatambay. Ang malaking bahagi raw ng kinikita ni Rotsky, inilalaan niya sa kanyang mga magulang. Ito ang motor ko. Binili ito ng anak ko nung last year, October. At eto naman, last year din, siguro mga September, hindi ko naman masyadong magamit dahil malaki, nahihirapan ako. Eto, binili din niya para sa akin. Medyo mabilis, kaya hindi ko rin laging ginagamit. Eto ngayon, ang bago kong bili, second hand, dahil eto ang araw-araw na ginagamit ko sa paghahanap buhay. Pero nitong Setyembre, na aksidente si Rotsky. Halos nag-agaw buhay din siya. Merong isang kotse na humaharurot, mga lasing na lasing. Kinagawang racetrack yung kalsada. 40 lang ang takbo namin. Nag-overshoot siya kaya sinalpok niya yung ano namin. Dahil tulog nga ako, wala akong kalaban-laban. No. Nagising na lang ako na bali-bali na yung buto ko. Tapos medyo damage na yung mukha ko that time. Total wreck. Swerte na lang na nabuhay pa. Sa ospital, para akong luka-luka. Naglulupasay ako kasi talagang ang sakit sa puso ng isang ina pag makikita mo ganun ng anak mo. Nung nakita ko siya sa ospital na halos hindi namin makilala yung mukha niya. Sa ngayon, unti-unti nang bumubuti ang kanyang lagay. Bagamat para makalakad, kailangan niya ng saklay. At para good vibes nitong Pasko, naisipan niyang sorpresahin ang kanilang ina. Sabi ko nga, ito na yung chance na maregaluhan ko yung mother ko. Siyempre, nanay is nanay. Pero ako kahon! Gusto ko lang bigyan ng twist back. Gusto ko makita yung iba't ibang klase ng reaksyon na makikita ko sa mukha niya that time. Pero siyempre, at the end, gusto ko makikita ko siyang masaya. 15,000! O kasirola, yan, mamili ka. Una, kahon pa rin. Dahil gusto kong tumaas Dahil pag mataas na, tsaka ko ibabaksak, pera na lang. Aantayin ko sanang umabot ng 50,000. Dadalawang isip ako. Mami, pag ito pinili ko, ang laman ay talagang kasirola, lugi ako, sayang yung 15,000. Ano? Kasirola na lang. Si Mami Beng, pikit matang pinili ang laman ng kasirola. So, ang pinili niya po ay kasirola. So, ayan na. Yes! Yes! Akin to! Na tumataginting 1.2 million pesos. Akin to! Thank you po! Thank you! Napanundag ako. Talagang hindi talaga ako iisipin ko bang ganong kalaki ang ilalagay doon sa kasirola. So, ayan na. Actually, sa akin, hindi siya yabang Gusto ko lang siyang ipagmalaki na ganun yung nagawa ko para sa parents ko sa kabila ng paghihirap niya sa amin. Pera o kasirola? Kasirola! Ang 200,000 pesos daw, ilalaan niya sa gastusin sa bahay. Habang ang 1,000,000 piso, itatago lang daw niya muna sa bangko. Kung pwede nang piliin yung paggaling o yung regalo, mas pipiliin ko yung pagaling niya. Yung talagang wala nang darating na baka ma-operahan pa siya uli. Kahit na walang pera, okay lang sa akin. Tunay ngang ang kadakilaan ng isang ina, walang katumbas na halaga ang kanilang pagmamahal at sakripisyo, ang pinakamalaking jackpot prize sa mundo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.